China mga sangkay, tinapatan po ng malaking puwersa dito sa ating bansa. Hello guys, this is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. At ayun, kamusta po kayong lahat mga sangkay? Na may ayos lamang po ang lahat. At ito nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin itong malaking kaganapan dito sa Pilipinas. Ito po ay ang pagsasama-sama mga sangkay ng mga malalakas na puwersa na tumapat po sa bansang China. At dito po yan sa Pilipinas nangyari. Anyway, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, no, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.31 million subscribers na po dito sa YouTube. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe, ano pang iniintay mo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Anyway, mga sangkay, yung mga hindi pa po nakakapag-like sa video na to, i-like nyo na po para marami po makapanood. So, ito na nga mga sangkay. Pinakamalaking kamandag military exercises. Umarangkada na. So, ano mayroon dito mga sangkay? So, tingnan po natin. Pinakamalaking kamandag exercise 2024 ng Philippine Marine Corps kasama ang mga kaalyadong bansa nagsimula na ngayong araw. Disaster response at pagpapanatili ng seguridad sa Indo-Pacific region, kabilang natututukan sa pagsasanay. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Ito pa naman yung pinakaayaw ng China, di ba? Ayaw ng China na makikita ang Pilipinas na may mga nakakasamang ibang mga sundalo. Gusto ata nila, sila lang, mga sangkay. I hereby declare the Kamandag 08-24 open effective this day. Mula ngayong araw, higit isang linggong magsasanay ang US Marines at Philippine Marine Corps sa ilalim ng kaagapay ng mga mandirigma sa dagat o Kamandag Exercises 2024. Okay, mga mandirigma po ito sa dagat, mga sangkay. Yan po ay inumpisahan na po dito sa Pilipinas at magtutuloy-tuloy po ito mga sangkay. And I'm sure, hindi magugustuhan po ito ng China. Malamang magre-react na naman dito yung China, mga sangkay. Ito pong ginawa nila ay matapos po. Okay? Matapos ang ginawa ng China na isa pong military exercise doon po sa Taiwan, kung saan ang bansang Taiwan ay bigla pong pinalibutan ng militar ng China. I'm sure napanood nyo mga sangkay yung content ko about dyan kung anong ginawa ng China sa Taiwan. So ngayon, tinapatan po ng Pilipinas kasama po yung mga kaalyadong bansa. Ito na ang ikawalong beses ng nasabing pagsasanay na mas malaki ngayong taon at lalahukan ng higit 2,000 participants. Grabe. 2,000 mga sundalo po ito, mga sangkay. So ano-ano mga bansa ito? Amerika at Pilipinas lang ba? Kasama rito ang Australian Defence Force, Okay, Australia kasama. Ano pa ba? British Armed Forces, British. Japan Ground Self-Defense Force, Ayun, Japan. Ito yung pinakagusto ko, yung Japan. Pansinin nyo mga sangkay. Nakikilahok na po ngayon yung Japan sa mga ganitong klaseng gawain pagdating po sa militar. Noon kasi, sarado po ang pintuan sa Japan pagdating po sa ganitong klaseng ginagawa nila. Kasi nga po, bawal po ang Japan na mag-expand o makialam ang kanilang militar sa mga nangyayari sa mundo. Talagang dun lang sila sa kanilang bansa. Pero ngayon, mga sangkay, kapansin-pansin na pinahintulutan na po sila ng Western countries. Which is ito na po yung mga kaalyadong bansa. Biruin yung mga sangkay. Ito po yung transition, no? Grabe. Alam naman po natin kung ano pong pahirap ang ginawa ng Japan noon sa mga Amerikano at mga Pilipino. Pero mga sangkay, makalipas po ang ilang mga dekada. Anong nangyari? Nagkaroon po ng maayos na relasyon ang Japan, Pilipinas at Amerika at mga bansa sa West. So ngayon mga sangkay, na po ang nangyayari, kakampi na po natin ang dati nating kaaway. at Republic of Korea Marine Corps. Kasama yung Korea. Kita nyo na, mga sangkay. Pilipinas, Amerika, Australia,
yung British Defense, ano pa ba, mga sangkay? South Korea. Ayan po ang mga kasamahang nilang mga bansa. Magsisilbi namang observer sa unang pagkakataon ang France, Thailand at Indonesia. Napakarami pala nito. Napakarami pala mga sangkay nito. Kasi akala ko sila lang. Nabalitaan ko ito nakaraan. May mga observer pala, hindi lang France, Indonesia at iba pa. So ngayon, mga sangkay, anong gagawin ng China? Sasagupain ba nila ito sa West Philippine Sea? Kasi gaganapin po ito sa ating teritoryo po mismo, sa West Philippine Sea. Nakatuon ang kamandag exercises sa pagtugon sa disaster response at pagpapanatili ng regional security sa Indo-Pacific region. Gagawin ang mga pagsasanay sa Palawan, Central Luzon, maging sa Ilocos Norte at Batanes. Yan po yung mga nasa harap, okay? Tandaan nyo po mga sangkay, yung mga nasabing mga lugar na gaganapan nitong kamandag exercises, ito po yung mga nasa tapat mismo sa South China Sea. Sa madaling sabi, ito po yung mga pwesto ng West Philippine Sea na bahagi po ng exclusive economic zone. So, alam na dapat ito ng China, no? Na kapag gumawa sila ng maling hakbang, itong mga bansang to ang makakaharap nitong China. Pag nagkamali sila sa Pilipinas. Sana mga sangkay, noon pa po ito ginawa ni dating Pangulong Duterte, no? Kaso wala, hindi po niya ginawa, mga sangkay. Ang nangyari tuloy, naging tuta tayo ng China. So, sana noon pa nagawa ito ng ating pamahalaan. Nang sa ganun, di sana hindi po nila na fully controlled ang Scarborough at iba pang mga lugar dyan. Diba? Na nasa Hilagang Luzon kung saan magkakaroon ng live fire drills. Kamakailan lamang nagsagawa ng military drills ang People's Liberation Army ng China sa paligid ng Taiwan. Yan yung sinasabi ko mga sangkay, yung pinalibutan po yung Taiwan. Sa gitna nito, wala raw kinalaman ang kamandag exercise sa mga geopolitical situation at hindi pagpapakita ng pwersa. This exercise Siyempre, sasabihin lang nila yan. Pero common sense guys, pagpapakita po yan ng puwersa laban po sa China. Kasi para makaramdam naman ng China na marami din pala sila. Kapag ginalaw namin ng Pilipinas, marami pala kami mga kalaban. basically focuses on our main objective, which is to foster good relations, to enhance interoperability, and of course, to strengthen our ties with our partner nations. And so this exercise, regardless of what's going on geopolitically, is going to happen. And it's to benefit really the Philippine Marine Corps, our partners and allies in the region, to come together to get better, to respond to anything such as the humanitarian crisis. Gayunman, isa sa mga senaryo ay ang paglilikas, gaya ng mga Pilipino sa Taiwan kung kakailanganin. Di ba? Ano tawag dyan, di ba? Di ba papakita ng puwersa? Kasi ito mga sangkay, halimbawa may rescue operation, mayroong digmaan na maganap, mga sangkay ang Taiwan at China kasi yun po talaga yung pinaka-prone. Maliban po sa Pilipinas, ito pong China at Taiwan yung medyo pinakamalapit po talaga dito sa ating rehiyon. Kapag nangyari yan, mga sangkay, syempre may mga Pinoy sa Taiwan, napakarami. May mga kaibigan po tayo doon sa Taiwan na mga nananarabaho. Ngayon, mga sangkay, ito po yung kanilang sasanayin. Paano po yung pag-responde nila? Di ba? Any crisis occurring in Taiwan would involve our concern to our OFWs in Taiwan. And I think it's more of a preparing our forces whenever there will be repatriation of our OFWs. We are not exercising to join the fight if there will be any fight in that part of the. Sa paglahok ng mas maraming bansa na ipapakita ang naitatag ng interoperability sa kamandag exercises at iba pang mga pagsasanay na
patuloy pang pinabubuti. Bukod sa Philippine Marines, lalahok din ang ilang tauhan ng Philippine Coast Guard at PNP. Patrick De Jesus. Okay, so ayan mga sanggay, ano po ang inyong opinion dyan? Pinakamalaking kamandag military exercise daw po ito. So ano sa tingin nyo mga sangkay? Tatamaan ba na ito ang China? I-comment nyo ba sa ibaba ang inyong mga opinion? And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin nyo po ito sa YouTube. Naku, magaganda po yung ating ina-upload ditong content. So hanapin nyo po ito. Kapag nakita nyo na po sa YouTube, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.